Sa nakaraang episode ay humingi na ng tulong si Commander Luo kay Commander Guan. Subalit mayroong isang kondisyon na kailangan nitong ibigay ang kanyang pagiging pinuno sa shelter. Dagdag pa nito na sumama na lang ito sa kanya. Sa kabilang banda ay di na kinakaya ng ibang military ang sitwasyon sa harap dahil unti-unti nang nakakalapit ang ibang mga zombie, na nakaligtas sa pagsabog at ang iba ay nasusunog pa, pero porsigido ang mga military na protektahan ang harapang bahagi ng shelter, sambit ng isang individual masama ito. Nakadaan na ang mga zombie sa mga nakatanim na pangpasabog at makakalapit na sila sa pader. Habang unti-unti nang nakakalapit ang mga zombies, ay nagtanong si Leader Xiao na kailangan na nilang humingi ng tulong sa air raid shelter dahil sobrang delikado na dito. Sa isip-isip ni Commander Luo naramdaman na rin kaya ni Leader Xiao Cao ang kanilang pagkatalo. Maya-maya ay nagulat sila Leader Xiao at Commander Luo dahil sa biglang talon ng isang zombie patungo sa kanilang dalawa. Sambit ni Leader Xiao ano ito diretsyong tinalon niya lang ang pader. Masama ito kailangan kong protektahan si Commander Luo, dagdag pa niya na di niya kakayanin, at napasigaw na lang si Leader Xiao, subalit nagtaka si Commander Luo na biglang nahati ang zombie, at di nagtagal ay nakita nila ang ating bida, na ang may kagagawan sa pagkaati ng zombie, sambit ng ating bida na pasensya dahil nahuli ito, dagdag pa nito naghanap pa kasi ako ng mga armas, at may usapan sila na makikipagtulungan ka sa araw at ako ang bahala sa gabi. At lumapit na ang ating bida para maghanda sa kanilang atake ni Jinbao at muling sinabihan nito si Commander Luo, na huwag ka nang mag-alala at ipaubaya muna ito sakin, tulad ng inaasahan kasabay ng kawalan ng pag-asa ay dumating ang isang tagapagligtas. At tugon naman ni Commander Luo, ano nagbibiro ka ba, lalabanan mo ang lahat ng yan mag-isa, sangayon na tugon ng ating bida, at dagdag pa nito na sa kasalukuyan kung lakas ay kakayanin ko at para madagdagan pa ang aking lakas. At tumalon ito bigla, sa pagtalon nito ay inutusan nito si Jinbao kung handa na ba ito, gayong kailangan na nitong gamitin ang kanyang kakayahan. At nilabas na ni Jinbao ang abilidad nito at nag-transform na ito. Nabigla ang mga ito sa ginawa ng ating bida, gayong ang pagtalon sa ganyang kataas na pader ay walang nabubuhay. At hirit na sinabi ng isa na nababaliw na ang ating bida. Ngunit laking gulat ng mga ito dahil biglang lumitaw ang malakas na kapangyarihan na apoy ni Jinbao sa harap ng mga ito. At sabay lumipad na nga si Jinbao, at sa paglipad ni Jinbao ay nagulat na naman ang hangal sa kanilang nakita. Di nila batid kung sino at ano ang halimaw na nasa kanilang harapan at nakita nila ang ating bida na nasa likod ito ni Jinbao. Sa isip-isip ni Commander Luo habang nakatingin sa ating bida, ay sobrang ang pagkamangha nito. At malaki ang tiwala nito makakaya ito ng ating bida. At nakahanda na ang ating bida at si Jinbao para lumusab. At lumusab na nga si Jinbao sa paglusob nito ang nagsiliparan ang mga mahihinang zombies. At nakababa na din ang ating bida, sa pagbaba nito ay dali-dali itong sumugod sa mga zombies, at pinagpapatay niya ang mga ito. Winasiwas nito ang kanyang espada at pinatay nito ang bawat zombies na nadadaanan nito. Batid nito na sobrang dami ng zombies ngunit kinalaban niya ang mga zombies. Sa bawat was-iwas ng sandata ng ating bida ay napapatay niya ito ng isang atake lamang, at gumamit ang ating bida ng mga kakaibang atake. Noong tumalon ito sa ere ay sa isip-isip nito na ganito pala ang pakiramdam na makita ang mga grupo zombies ng malapitan. At dagdag pa nito na hindi nito inaakala na makakalaban niya ang ganito karaming zombies ng mag-isa lang. At dagdag pa nito na kailangan nitong lumakas para sa kapakanan ni Zinyo, at kailangan din nito ang tulong ng shelter, kaya kailangan niya itong iligtas, at habang ginamitan niya ito ng isang mabilis na atake. At napansin ng ating bida na may isang awaken na zombie sa harap nito, ito ay nasa F rank. At napagtanto ng ating bida ang dahilan kaya hindi nagawang talunin ng mga hukbo ni Commander Guan ang mga zombies na ito, sa kadahilan ng may mga awakened zombies ang nandito sa grupo ng mga zombies. At pumikawala na ng kapangyarihan ang awakened na zombie, sa pagpakawala nitong ng malakas na kapangyarihan ay tumalon ang ating bida para maiwasan ito, at sa isip-isip ng ating bida na kailangan niya ito harangan sa kadahilan ng pag nakalapit ito sa shelter ay maaring manganib ang buhay ng mga tao na nandoon. Pagkatalo ng ating bida ay ginamitan niya ito ng isang atake, sa pagkatama ng espada nito ay bigla itong nasira at naputol. Nagulat ang ating bida dahil hindi nito batid na may malakas itong depensa, at umatras kaagad ito, dahil batid nito na gumanti na ng isang atake ang awaken na ahas,
at napag-isip-isip ang ating bida gayong hindi tumatalab ang sandata nito ay kailangan nitong gamitin na ang divorce skill, at tinapon na nito ang sandatang naputol, sa pagkatapon nito sa sandata ay lumusab kaagad ito, pagkalapit ng ating bida ay ginamitan niya kaagad ito ng divorce skill. At natalo nito ang awaken na ahas, at nag-notify ang system, nakapatay ka ng 786 na normal na zombies at nakapatay ka ng isang awakened zombies, nakatanggap ka ng 776 na puntos. At nakatanggap ka ng 1% na snake ability fragment. Sa pagkapatay nito sa isang awaken na ahas ay hinugot nito ang isang espada na dala-dala nito para maghanda dahil batid ng ating bida na halos nasa 700 pa lang ang napapatay nito. At kailangan nitong pumatay pa ng madami, at pinatay nito ang malapit na zombies na papalapit. At sa isip-isip ng ating bida na nahihirapan itong gumamit ng Devour ability gayong kailangan niyang gumamit sa pamamagitan ng kanyang kamay lamang, at napagtanto ng ating bida kung maaari bang gumana ang Devour ability nito papunta sa kanyang sandata, at nagawa nga ito ng ating bida, at patuloy na winasiwas ng ating bida ang kanyang sandata gamit ang Devour skill. At sa katagalan, ay nasira ang espada nito. Di nito kinaya ang divorce skill, pero batid ng ating bida na hindi na magtatagal ang kanyang sandata, pero pansamantala kailangan niya muna itong ipagpatuloy. At sa kabilang banda naman habang kinakalaban ni Jinbao ang mga zombies, ay gumamit ito ng flame ability. Inipon nito ang enerhiyang apoy at pinakawalan niya ito. Sa pagpakawala ni Jinbao ng malakas na kapangyarihan ay nasunog at naging abo kaagad ang mga zombies na natatamaan nito. At namangha ang ating bida sa ginawa ni Jinbao gayong kailangan ng malawakang pinsala, dahil sa dami ng mga zombies, pero ang kahinaan nito ay ang pagkonsumo ng maraming enerhiya. At batid ni Jinbao ang panghihina dahil sa nagamit nitong enerhiya. Namangha ang mga sundalo sa nakasaksi sa pangyayari, dahil nakaya nila Jinbao at ng ating bida na pigilan ang mga zombies. At napansin ni Commander Liu Yang, na nabuhayan ang kanyang mga sundalo, dahil sa mga naganap. Kaya inutusan nito si Leader Xiao Cao na tawagin lahat ng mga awaken, at sinunod kaagad nito ang sinabi ni Commander Liu. At sa isip-isip ni Commander Liu na namangha, dahil sa pinapakita ng ating bida, na binubuwis nito ang buhay nito para protektahan ang shelter, at dapat may gawin din ang mga ito, hindi pwedeng manood lang sila. Bagamat sa isip-isip ni Commander Guan na nabigla sa kapangyarihan na pinapakita ng ating bida, hindi ito makapaniwala na ganito ito kalakas, kaya natatakot ito dahil batid nito na may sama ito ng loob sa kanya, kaya hindi pwedeng manood lang ito at walang gagawin. Sa kabilang banda naman habang kinakalaban ni Jinbao ang mga zombies ay napapalibutan na ito gayong nanghihina na ito dahil sa paggamit nito ng maraming enerhiya. Habang papalapit na ang mga zombies kay Jinbao, ay ginamit na nito ang kanyang pangalawang abilidad. Ito ay nababalutan na ng apoy na enerhiya sa buong katawan nito. At napansin ito ng ating bida, gayong nahihirapan na si Jinbao sa mga zombies at napapaligiran na ito, ngunit ginamit na ni Jinbao ang buo nitong lakas, ibinuhos na niya rito ang huli nitong atake, pumikawala ito ng malawakang atake. Sa pagkakawala nito ng malawakang atake ay batid dito ang pinsala sa lugar ng pinangyarihan, namuo dito ang malawak na apoy, nagulat si Commander Liu sa nasaksihan nito, dahil sa sobrang lakas ng ginawa nitong atake, at napamangha ito sa lawak ng pagsabog na kahit rocket cannon ay hindi ganun kalakas ang pinsalang matatamo. At dagdag pa nito na ito'y nakakatakot, buti na lang at ito'y nasa ating panig. At batid dito ang malaki ang natamong pinsala sa lugar ng pinangyarihan, bagamat bumalik ang dating anyo ni Jinbao, nanghihina ito, sa kadahilan ng binuhos na nito ang buo nitong lakas. At nagulat ang ating bida sa mga nakita nito na madaming Jin Core ang nagkalat sa paligid ni Jinbao dahil sa ginawa nitong atake. At biglang na-absorb ni Jinbao ang mga Jin Core, sa pag-absorb nito ay umangat ito sa ere, at binulutan ng parang kukon. Batid ng ating bida na baka mag-evolve ito, ngunit may maraming zombies na pumapaligid rito sa kadahilanang naakit ang mga zombies dahil sa enerhiyang bumabalot kay Jinbao, at ang pag-e-evolve nito ang nangangailangan ng oras, kaya dapat niya itong protektahan. At dali-daling nagpunta ang ating bida sa kinaroroonan ni Jinbao. Pinatay nito ang mga zombies na lumalapit, bukod pa dun malaki ang maitutulong ni Jinbao pag nag-evolve na ito sa E-rank. At dagdag pa nito habang nilalabanan ng mga zombies, na ito'y maliit na grupo lamang dahil sa kasalukuyan, makakalaban ito ng higit pa sa 100,000 o 20,000 o higit pa,
at maaaring umabot ng 1,000,000 na grupo ng mga zombies, at kailangan din ng ating bida na lumakas, para makayanan nitong kalabanan ang ganon kadaming mga zombies. Maya-maya pa ay nakaramdam na ang ating bida ng pagkapagod, at kahit may kakayahan ang divorce skill nito na ipanumbalik ang kanyang lakas at stamina ngunit maliban sa mental spirit at nalalapit na ang limitasyon nito. At kung hindi lang sana humantong sa pag-evolve si Jinbao ay makakapagpahinga ito, ngunit may mga hindi inaasahan pangyayari, bagkus halos mga normal na zombies ay napatay na ng ating bida, ang mga natitira na lang ay ang mga awakened zombies. Batid ng ating bida pag pinagpatuloy pa nito ang pakikipaglaban ay babagsak ito, dahil umabot na sa limitasyon ng mental spirit nito. At naalala ng ating bida ang ganitong eksena sa nakaraan nitong buhay, na namatay ito sa huli nitong pakikipaglaban, at balak ng ating bida na baguhin iyon, dahil may mga bagay pa itong balak protektahan. Sa kabilang banda naman, tumatakbo ang isang sundalo, sinabi nito kay Commander Lu, na umalis si Commander Guan at ginamit ang helicopter na may kargadong matataas na armas. Nagulat si Commander Lu sa sinabi ng isang sundalo.